Marami tayong plano. Paano mag-start sa pagnegosyo, no? Pero sa sobrang dami na itong nating plano, hindi natin magagawa dahil marami po tayong dahilan, walang kapital, no? Kapital talagang dahilan kung bakit hindi makapag-start ang isang negosyante, ang isang tao. Takot sumugal sa madaling salita. Kung ang aking experience noon, yan talaga yung isip ko. Hindi makapagnegosyo hanggang walang kapital. So, ang ginawa ko, nagsapalaran ako sa Malaysia. Nagbabakdor ako. Backdoor kasi ang Mindanao to Malaysia, mabilis lang yan. Mula sa Sitangkay to Sipurna, Sabah, Malaysia, mabilis lang yun. Sa oras kalahati, andun na ka na. Backdoor. So, dahil ang isip ko dati, hindi makapag-start of business kung walang kapital. So, doon, nagtatrabaho ako doon. Nag-ipon ako para pag-uwi ko sa Pilipinas ay mag-start ako ng negosyo. So, nangyari, 2004. Nag-start ako ng negosyo 2004. Ngayon ay 2026 na tayo, no? 2004 hanggang paiba-iba ang negosyo ko, no, sa Maynila. So, hindi nakikita ng mga tao yan na gano'n pala ang nangyayari sa'yo doon, no, sa Maynila, na paiba-iba na lang. So, pumasok ka na sa nagpapautang ka na ng pera, lending. Dumating sa punto, nag-business ka na ukay-ukay. Dumating sa punto na nag-business ka ng mga overalls, no? At dumating sa punto na nag-buy-and-sell ka ng cellphone, hanggang dumating sa punto, kumuha ka ng pwesto sa mall, nagbibinta ka ng cellphone, nag-buy-and-sell. Pero ang isang negosyante ay talagang up and down. Up and down. Up and down. Up and down. Alam mo kung bakit? Dahil hinahabol natin pera. Hindi natin iniisip yung gusto natin, yung purpose. Bakit ginawa mo yan? Dahil, sabihin ko sa'yo, nung dumating ang pandemic, zero balance ako. Lahat ng negosyo kong pinaghirapan ko sa Manila, ito ay nagsasara. Dahil hindi na ka makagalaw, dahil pandemic. Dumating po sa punto, yung cellphone ko, pinasara na yung Yorme. Buhay pa na si Isko, Moreno sa Manila. Pinasira na yung Isitan Mall. At lalo nga, nagkalit-silitsin ang buhay natin hanggang nag-pandemic. So, nag-close na logi. Ating lending na logi, wala, hindi ka makakoleksyon kay pandemic. Lahat. Mo okay, nag-close yung cellphone, nag-close, wala. So, anong gagawin mo? Ang pinaghirapan mo sa Malaysia para maka-put up ka ng kapital, ay lahat ito'y nawawala lang dahil sa panahon nga hindi mo inasahan nga ito'y dumating sa'yo. So, anong magagawa mo? Yung Mindanao, yung bukid, na maliit kapag tinatakasan mo dahil sawa ka na magtatrabaho doon. Sawa ka na sa buhay bukid. Ay, pili kang babalik sa lugar mo. Kasi wala kang choice. Kailangan mo. So ngayon, dahil nagsara, sinara din ni Yorme yung mall ko, yung Isitan, yung Pisto, kaya bawal na magtinda ng mga buy-and-sell ng cellphone. Tagkataon, nabitbit ko, ay pinakamurang cellphone na dala sa Mindanao. Ubuhay ko, kuha ko ng tikit agad. COVID yun. Nag-quarantine pa kami. So, ang lesson, pag-uwi, yung buhay na bukid, yung bata ka pa na ito'y tinatakasan mo, ay babalik ka ulit. Babalik ka sa isang pagkakataon. Pero sa pagbalik mo, nangamba ka na kasi manguha ka na naman prutas, lansones, mamimpas na naman mistin, magsungkit ka na naman yun, magyug ka na, maglugit ka na naman yun, di ba?
magtapok ka na ng mulubig kasi wala ka na ulit ng pagkapital. Naubos ito. Yung kaba mo. Pero ang ginawa ko, nakilala ko si YouTube. Nakilala ko ang social media. Hindi pa rin ko nag-ano dyan. Tinatalikuran ko pa rin. Ayaw ko pa rin magtrabahong bukid. Dahil napagod na ako, malit pa lang ako, bata pa lang ako, no? Akala ko makaiwas na ako, nakabalik na pa rin ako dito. So wala kang choice dahil nakabalik ka sa lugar mo. Ang ginawa ko, nagbablog ako sa cellphone na pinakamababang kalidad. At walang signal, doon pa ako sa gitna ng, nagbablog sa gitna ng mga punong kahoy. Natutulog ako sa gitna ng lasang. Bumibili lang ako ng tent, doon ako natutulog para makapag-vlog ako. Toxic yung vlog ko kaya nakipag-away politics sa top topic. Wala akong pakailan. Kasi ano na ako gigil na ako magkapera kukuha ng kapital ka magdidegosyo ulit. Ang ginawa ko, nagbablog ako hanggang nag-monetize, hanggang nagkasahod ako. Dahil noon, yung pagbablog kasi kahit toxic sa social media, away-away pero maraming mga viewers, no? Mas lalo na pag politics, magkakapera ka, magkasahod ka. Yun yung pag-asa ko na makapagbalik ako sa negosyo. Ayun. So, yun na. So, yung pagka-close ng opportunity, makapag-isip ka ng ano bang negosyo dapat na hindi mawawala sa'yo. Ito lang. Kailangan maging creator ka. Kailangan maging builder ka. Kailangan di pala maging entrepreneur ka. Hindi ka lang businessman, entrepreneur. Ikaw mismo mag-create ng product. Ikaw mismo gagawa ng product. Kaya hindi mawawala sa'yo. Hanggang mag-close lahat ng business mo. Pero yung mabuo mong produkto na kaya mong gawin ay sistema kung paano sa sistema ng inyong produkto. Sistema sa iyong business, wala pa ako system, hindi ko pa nga alam ang system pagsugod. So, ang ginawa ko, sistema muna ng isang produkto. Sistema, paano gagawin? No? So, kailangan mag-create, maging creator ka. Hindi ka lang businessman, entrepreneur ka din. Creator, builder, yun. So, yun ang nagiging lakas ko, nagkakaroon ako ng kapital. So, no? Walang kapital, ginamit mo lang kung anong meron kang hawak mo dyan. Kung anong cellphone mo dyan, hawak ka dyan, mumurahin mo dyan, kung gano'ng kamura, basta makapag-video ka, makapag-vlog ka, gagamitin mo sa tama. Dahil hindi lang yun ang hangad yung kapital dyan. Saan ka mag-upisa? Titingnan mo yung paligid mo, maraming kapital. Mindset ba? Mindset. Sila pa, mindset. Maraming salamat.